What's up mga kabari at mga kasilip, and welcome back to Master Silip TV. Narito na naman po ang inyong lingkod, si Master Silip aka Uncle Engpa, para magbigay ng race analysis and information na gaganapin na parera sa Malvar, Batangas. And it's a Friday racing in Manila Metro Turf, September 8, 2023, and we have 8 races na largahan. Kung bago lang po pala kayo dito sa channel ko, kindly click subscribe, like and share, at napakalaking tulong na po sa kanya mga kabari at mga silip, no? You may also leave your comment down below kung gusto pong magpa-shoutout, and also click the notification bell para lagi kayong updated every time na mag-upload ako ng race analysis ko, no? Itong aking race analysis for today is actually isang mabilisan lang to, no? Kasi sobra napasarap yung aking pagpapahinga, no? And talagang nagbawi ako sa aking mga pagod nung mga nakaraan. Anyhow, try nating silipin kung sino at tingnan natin kung sino may mga malalaki at posibilidad na panalo. Again, we have 8 races na nalargahan. At hindi ko na patatagal ito. Let's go ahead. In 3, 2, 1, let's go! Race number 1 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Start ng ating first Peak 5 event, covers races 1 to 5. Dito po sa race number 1 ay may 5 numbers in bettings with a distance of 1,200 meters, and this is a maiden race. Para po sa akin, solo po ako rito, numero 3, Magandang Dilag. Alam naman natin kung saan lumaban to, no? Daily Burn to, natarsera to doon, no? Yung nanalo is yung Treasure, yung kabayo ni Boss Joseph Dayengo, no? So tingin ko lamang na lamang siya sa grupo, pretty much baka siya na rin yung magdala ng bandera dito, no? Ngayon sa nakikita ko kung sino yung pwedeng tumalo sa kanya dyan or pwedeng kumapset or masigundo is yung numero 5 na rin na si Dreams of the World. Eto medyo veterano na rin to sa maiden races, no? Kaya tingin ko siya na lang din yung pwedeng magbigay ng magandang laban dyan. Pero para po sa akin, again, solo po ako rito, numero 3, Magandang Dilag. Pang-upset or famorkas ko po is yung numero 5 na si Dreams of the World. Yun lamang po. Race number 2 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Start ng ating winner take all event, covers races 2 to 8. Dito po sa race number 2 ay may 8 numbers in bettings with a distance of 1,200 meters. Etong race number 2 mga kabari at mga kasilip, anybody's race po ito kung titignan ko. Pero bibigyan ko kayo ng sa tingin ko na lamang 3 rito, okay? Ang first choice ko po rito is yung numero 7 na si Little Miss Saturday. Unang-una, tingin ko kaya niya namang sundan yung ere ni Sky Plus, no? And may speed din naman kasi tong si Little Miss Saturday. Or, kung sakaling hindi mag-interest si Sky Plus, tingin ko baka si Little Miss Saturday na rin yung magdala ng bandera, no? Plus, maigsi yung distansya, so pretty much papabor sa kanya. Kaya siya yung aking first choice. Second choice ko dito is yung numero 8 na si Solution. Isang senaryo na nakikita ko is kung sakaling magkaroon ng lutsahan between Sky Plus and Little Miss Saturday, gusto ko yung post position ni Solution, no? Numero 8, hindi matatabunan, baka maipesto agad ng maaga ni Ison Bautista. And siya yung may pinakamalapit na pwedeng kumuha ng unahan kung sakaling mangyari yung lutsahan. Kaya pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice yung numero 1 na si Navy Cat. Ito isa rin na medyo veterano na to sa grupo, no? Okay din yung post position, nasa balya, tipid lahat ng kwartos, wala namang problema to pagdating sa alisan. Most likely baka katabi na rin to ni Solution, no? So kung sakasakali na magkaroon ng lutsahan between Sky Plus and Little Miss Saturday at hindi ganun kaganda yung takbo ni Solution, sa tingin ko si Navy Cat na yung pwedeng kumuha ng panalo. Kaya pinipili ko siya as my third choice. But then again, itong race number 2 mga kabari at mga silip, anybody's race po ito, no? Magdagdag na lang kayo rito kung sino pa po kursunada nyo. Pero para po sa akin, ang first choice ko po rito is yung numero 7 na si Little Miss Saturday. Second choice ko po rito is yung numero 8 na si Solution. And then the third choice ko po rito is yung numero 1 na si Navy Cat. Yun lamang po. Race number 3 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Start ng ating Peak 6 event, covers races 3 to 8. Dito po sa race number 3 ay may 11 numbers in bettings with a 1,400 meters distance. Ang first choice ko po rito is yung numero 11 na si Silver Glow. Ito last time nung tatakbo to, actually in-scratch to, no? Ang basa ko naman sa lineup na to mga kabari at mga kasilip is baka magkaroon ng lutsahan between Namaskar at yung numero 9 na si Sun Moon Lake. So pretty much is Silver Glow, sa sobrang baba niya na rito sa grupo, is pwedeng pumesto to ng tarsera pesto or pang-apat.
at pwedeng kumuha ng unahan bago pumasok ng rektahan, plus aangkop sa kanyang distansya 1,400 meters. Kaya pinipili ko siya as my first choice. Sama ko rito ang second choice, yung numero 9 na si Sun Moon Lake. Ito naman mga kabarya, mga kasilip, kung sakaling hindi mag-interest si Namaskar na mauna, pwedeng makasolo itong si Sun Moon Lake. So, although na may kahabaan yung distansya, pero again, pag nakasolo pwedeng makapagpahinga 2-3 kwartos lang, pwede na makabuo ng si kabayo, no? So, kaya pinipili ko si Sun Moon Lake as my second choice. Sama ko rito pang third choice, mga kabarya, mga kasilip, yung numero 7 na si Namaskar. Isang senaryo din na nakikita ko is kung sakaling hindi naman si Sun Moon Lake ang mag-interest na mauna, baka si Namaskar naman ang magdala ng bandera, no? So, kung gano'n ang mangyayari, pwedeng makabuo rin si Namaskar. Plus, sa tingin ko, sa sarili kong opinion, nabababaan na ako sa laban ni Namaskar dito, no? Kaya pinipili ko siya as my third choice. Again, dito po sa race number 3, ang first choice ko po is yung numero 11 na si Silver Glow. Second choice ko po is yung numero 9 na si Sun Moon Lake. At ang third choice ko po is yung numero 7 na si Namaskar. Yun lamang po. Race number 4 na po tayo, mga kabarya at mga kasilip. Start ng ating second Peak 5 event, covers races 4 to 8. Dito po sa race number 4 ay may 8 numbers and bettings with a distance of 1,200 meters. Ang first choice ko po rito is yung numero 2 na si Blind Item. Ito, mga kabarya, mga kasilip, basta lumundag lang to ng maayos at maipesto ng maaga, tingin ko lamang to sa grupo. Ang mga nakikita ko ritong senaryo is pwedeng magkaroon ng lutyan between Daginding, Avenue Shopper, and probably baka pati si Asong Forgino. So pretty much pwedeng maging tailor-made kay Blind Item. Kaya pinipili ko siya as my first choice. Sama ko ritong second choice yung numero 8 na si Empire Ruler. Ito actually last time napansin ko, medyo sinubukan to, no? Although na medyo may kalakasan yung laban doon. Pero this time baka kasi mag-materialize o baka naman tumakbo na ng maayos at makasungkit ng panalo. Kaya pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice, mga kabarya, mga kasilip, is yung numero 7 na si Ran Zapran. Ito naman, mga kabarya, mga kasilip, masyado na lang mababa sa laban to. Alam naman natin kung anong grupo ni Ran Zapran before. Although na syempre umiidad si kabayo, nababawasan yung inam. Pero still magaan sa kanya yung laban na, no? So hopefully mapatakbo ng maayos at makasungkit din ng panalo. So pinipili ko yan as my third choice. Again, dito po sa race number 4, ang first choice ko po is yung numero 2 na si Blind Item. Second choice ko po is yung numero 8 na si Empire Ruler. At ang third choice ko po is yung numero 7 na si Ran Zapran. Yun lamang po. Race number 5 na po tayo, mga kabarya at mga kasilip. Dito po sa race number 5 ay may 10 numbers and bettings with a distance of 1,400 meters. Ang first choice ko po rito, mga kabarya, is yung numero 8 na si Fast Sailing. Kung titignan ko yung lineup, actually si Galloping Ghost yung nakikita kong matulin. However, kayang-kayang sundan ni Fast Sailing yan, no? Kung sakasakali lang nakukulangan si Galloping Ghost, sa tingin ko si Fast Sailing na yung pinakamalapit na pwedeng kumuha ng unano pagdating ng home stretch or ng rektahan or ng park turn. And hopefully makatawid ng meta, no? Makakuha ng panalo. Kaya pinipili ko siya as my first choice. Sama ko ritong second choice yung numero 3 na si Galloping Ghost. Gaya nga po na nabanggit ko, wala akong makita na matulin bukod sa kanya. So kung sakasakali na walang bumuliglig dito, tingin ko pwedeng makabuo ng to si Galloping Ghost, no? Kaya pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice, mga kabarya, mga kasilip, yung numero 10 na si El Mundo. Gusto ko yung post position nasa labas, hindi matatabunan, unlike yung huling takbo niya, no? Medyo nasa gitna yung numero niya kaya hindi makaporma. This time maganda post position, mahaba distansya, so anytime makakapesto si Boom Boom dito, no? And kung kukulangin si Galloping Ghost at saka si Fast Sailing, sa tingin ko kayang-kayang makakuha ng panalo rito ni El Mundo kung gugustuhin, no? Kaya pinipili ko siya as my third choice.
Pero itong race number 5 na to mga kabarya, mga kasilip, anybody's race po yan ha. Halos lahat po sila dyan may panalo. Kung gusto nyong isama at kung may kursonada kayo dyan, isama nyo na lang po. At lalo na kung may extra capital kayo. Pero again, para po sa akin, ang first choice ko po is yung numero 8 na si Fast Sailing. Second choice ko po is yung numero 3 na si Galloping Ghost. At ang third choice ko po is yung numero 10 na si El Mundo. Yun lamang po. Race number 6 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Dito po sa race number 6 ay may 9 numbers in bettings. And with a distance of 1,400 meters. Ang first choice ko po rito is yung numero 9 na si Tulak ng Bibig. Cambio Jinete, no? From IL Aguila this time to JM Storke, no? Plus, gusto ko yung post position nasa labas. So, pretty much pwedeng makapesto ng maganda. Wala akong makitang ganong katulin except kay Antique Collector. Pero tingin ko kung sakaling gugustuhin ni Tulak ng Bibig, baka eto na rin yung magdala ng bandera, no? Although nandyan pala si Justin Fierce, so ito rin pala, pwedeng magdala rin ng bandera. Anyhow, kaya naman sundan ni Tulak ng Bibig yung area niyang mga yan, no? Kaya pinipili ko siya as my first choice. Sama ko rito ang second choice, yung numero 1 na si Douglas Fair. Ito masyado nang mababa sa laban to mga kabarya, mga kasilip, no? Kung sakasakali na bigyan hustisya tong kabayo na to, tinggo mapapalaban sila rito. Maganda post position numero 1. Hindi ako magtataka kung ito yung magdadala ng bandera, no? Kung ito yung magdadala ng unahan. So kung sasakaling ganun yung mangyari, pwedeng makabuo ng ere. And also, pwede rin namang isunod tong kabayo na to since maganda yung kanyang post position, no? Kaya pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice mga kabarya, mga kasilip, is yung numero 6 na si National Treasure. Although naman gagaling sa likuran, pero kasi ang tinitignan ko is angkop sa kanya yung distansya, no? 1,400 meters. At mas lumalaban naman din naman to sa mga matataas na grupo, no? So, tingin ko naman kung sakaling kukulangin yung first choice at second choice ko, si National Treasure, tingin ko kaya makarimata rito sa laban na to, no? Kaya pinipili ko siya as my third choice. Pero actually itong race number 6 halos may iba pang runners dito na malaki panalo. So, kung gusto nyong isama, again, kung may extra capital kayo, idagdag nyo na lang po. Pero para po sa akin, ang first choice ko po is yung numero 9 na si Tulak ng Bibig. Second choice ko po is yung numero 1 na si Douglas Fir. At ang third choice ko po is yung numero 6 na si National Treasure. Yun lamang po. Race number 7 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Last daily double event. Dito po sa race number 7 na may 10 numbers in bettings with the distance of 1,400 meters. Ang first choice ko po rito is yung numero 10 na si Open Billing. Pero di ko po yan sosolohin, okay? Kasi unang-una, halos anybody's race din naman to. The reason why kung bakit si Open Billing yung first choice ko, simple lang. Lumalaban sa mga stakes race to. Stakes campaigner to. Maganda post position, may tulin, pwedeng isunod, pwedeng parimatiin. Very versatile, okay? So kung sasakali na gaganda takbo ni Open Billing, tingko lamang sa laban to. Kaya siya yung first choice ko. Second choice ko rito is yung numero 5 na si Atomic Bomb. Ito rin, stake campaigner din to, no? Tingko kung sasakaling walang gustong mauna, baka ito ang magdala ng bandera. Kaya pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito ang pang third choice mga kabarya, mga kasilip, is yung numero 2 na si Arrogante. Ito kung sakaling piliting mauna to, tingin ko walang mauuna kay Arrogante, no? Alam naman natin na may tinalo to na sila Cromwell na banderang tapos siya. So kung uulitin niya uli yung performance na yon, tingin ko pwedeng makakuha uli siya ng panalo rito. Pero itong race number 7 na to, halos anybody's race to. Dagdag na lang kayo, alam naman natin na ganun kahirap yung lineup. But then again, para sa akin, ang first choice ko is yung numero 10 na si Open Billing. Second choice ko is yung numero 5 na si Atomic Bomb. At ang third choice ko is yung numero 2 na si Arrogante. Yun lamang po. Race number 8 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Final race for Friday racing.
Dito po sa race number 8 ay may 14 numbers in bettings with a distance of 1,400 meters. So full gate po tayo, okay? Ang first choice ko po rito is yung numero 11 na si Kaboom. Simple lang, iba na may-ari. So baka bigyan hustisya. Alam naman natin na masyadong mababa sa laban to, no? Basa ko naman dito is si Hang Loose yung pwedeng magdala ng bandera. However, tingin ko kayang-kaya naman sundan ni Kaboom tong ere ni Hang Loose, no? At siya yung may pinakamalapit na pwedeng kumuha ng unahan. Kaya pinipili ko siya as my first choice. Sama ko ritong second choice, mga kabarya, mga kasilip, yung numero 3 na si Speed Revolution. Magandang post position actually. Nasa bandang balya, tipid lahat ng kwartos, and then etong si Speed Revolution may takbo rin naman to na pwedeng maisunod agad So kung magkakaroon ng lutsahan or killing pace between Hang Loose at Kaboom, tingin ko si Speed Revolution yung pwedeng kumuha ng una, no? Kasi siya yung may pinakamalapit na pesto Kaya pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice yung numero 5 na si Stripe of Pink. Eto nung naraan, yung last run nito, binubugbog na to ni Boji, no? And if I'm not mistaken, dumating ng tarsera o kwarto, no? So this time, from Boji and Son to Danny Boy Jack Hammer Camanyero, baka malamang umusad to, 'di ba? So masyado na ring magaan yung laban ni Stripe of Pink dito, no? Alam naman natin na mataas ang grupo na pinanggalingan ni Stripe of Pink So kung sakasakali nakukulangin yung ating first and second choice, tingin ko si Stripe of Pink pwede rin makakuha ng panalo rito. Pero sa tingin ko, etong race number 8 na to, para tingnan kasi to, mga kabari at mga kasilip, no? So dagdag na lang kayo para medyo mas tumibay, no? Lalo na kung may pinapalusot kayong dihado. Pero again, para po sa akin, ang first choice ko po is yung numero 11 na si Kaboom. Second choice ko po is yung numero 3 na si Speed Revolution. At ang third choice ko po is yung numero 5 na si Stripe of Pink. Yun lamang po. At dyan nagtatapos ang ating Friday race analysis. So pagpasensyaan nyo na kung medyo mabilis lang talaga to, no? And wala muna shoutout. Talagang nagbawi kasi ako ng pahinga. Anyhow, bawi tayo sa mga next racing analysis natin, no? Tsaka sira pa kasi yung pang-edit ko, kaya ganyan muna yung ating video, no? So tiyagaan na lang muna natin. Anyhow, ang gusto ko lang naman is makatulong, wala namang iba And again, yung aking race analysis is binibase ko according sa pagkakagawa ko ng lineup. At yung aking mga pili is binibase ko according dun sa mga senaryo na nakikita ko. So, nasa sa inyo pa rin po yan. Pwede nyo pong sundin, pwede nyo pong palitan, or pwede nyo pong dagdagan. Ingat po kayo sa pagpunta nyo sa mga paborito nyong OTB. Good luck and happy racing. Once again, this is your Master Silip na nagsasabing, bawal ang hard loser, dapat happy lang. Peace out!